Good morning. So, andito ngayon sa baboyan, native pig. Mga native pig to, baboy ramo po yun ano natin, yun katyaw natin or tandang or tawag dito yun male na ano na baboy. Ngayon ang finare natin ay mga natives, may mga native na black na baboy. Tapos ang naglagay din tayo ng ano, yung mga mestizo, native, yun yung mga puti. Kasi ang balak natin kapag medyo lumaki na sila, gagawin natin mga inahin yung mga babae. Tapos yung mga matatanda na native na black na baboy, pwede natin ipagbili kasi mga 4 years old na sila. Mag 4 na. So, ito yung mga native na ano, semi-native or one half native, one half na white. So, ito na, 1/4 na white na lang to, tapos 3/4 na native pig or baboy ramo yung katyaw. So, ito, napapadami natin sila. Sinasegregate natin yun ano, sinasegregate natin yun mga anak nila kasi kung sama-sama sila nahihirapan lumaki, may mga namamatay din kasi nga mainit dito ngayon sa Cagayan Valley. Nasa Bugay, Cagayan Valley po tayo, barangay ng Kabaritan. So andito yung mga ibang ano mga anak naman kasi andito sa kabila medyo madami kaya pinag-iwahiwalay namin. So may 5 tayong kulungan na ganito, segregate natin. Ang balak kasi natin kaya naglagay ng ganito ay yung mga malapit ng mga anak, kinukulong natin kasi minsan nalulusaw yung pagbubuntis nila kapag ganun dahil nag-aagawan sila sa pagkain, nag-aaway. May mga experience na kami na ganun na hinihintay namin ng mga anak, yun pala nakunan na. So nagpagawa tayo ng 5 cubicle na paglalagyan ng mga buntis, yung mga malapit na mga anak, ganun. So dito balak natin na maglagay ng ano ng lagusan dito sa kabila para yung mga biik nakakalabas. So dito kasi sa likod, dito natin nakalagay yung mga matatandang inahin na baboy, yung mga lalaki, diyan kinakatyaw, nasa 50 piraso po yun. Kaya sunod-sunod yung pag-aanak nila. Ngayon, medyo napupuno tong lagayan natin. Kumbaga, kailangan pa ulit maglagay. Hindi ko alam kung lalagyan natin to dito sa kabila para maging 10 yun cubicle natin. Kasi dadagdagan na lang naman ng hollow block at saka ng bubungan. So, sa ngayon, medyo mainit. Tinitignan natin kung anong gagawin natin. Yung paliguan nila dahil naglagay tayo dati ng paliguan, nag-drain, nagkaroon ng bitak. So, dito siguro, sa loob, pwede tayo maglagay dyan ng 2/3 dahil itong kulungan naman natin or 1/3 dahil sukat ng kulungan natin, yung mga cubicle ay nasa 3/4 meters. So ito yung lalaki natin na katsaw or bulugan. Ito po yun. Ito yun. Babae kanina yun. Yun yung unang 4 na binabanggit ko dati. Isang lalaki at saka 3 babae. So naging 80 na yan. Nakapagbenta naman tayo kaya hindi medyo dumadami. Hanggang 80. Naging 100 na po yan pero nakapagbenta kasi tayo. So lumiliit yung mga anak nila dahil yung 4 na yon, yung 3 inahin or babae na baboy, nag-aanak sila, nakakatyaw din ng tatay, so lumiliit sila ng lumiliit. Sabi ko bibili tayo ng mga inahin na white na mestiza lang na kahit hindi masyadong napapaliguan katulad ng normal na hyper ay kayang mabuhay. So eto, may mga namamatay hindi maiwasan Kaya nag-adjust tayo kung ano yung dapat na gagawin para mapadami natin to. So kung mapapansin nyo, yung lagayan natin ng
mga baboy natin ay nasa kalahating ektarya, tapos dinivide natin sa 4. Eto, bale doon sa harap kasi nandoon yung imbakan natin ng pagkain, may rice mill natin na pinapagawa. Kung may magmamanage, operational na siya. So, kumbaga maghahalo ka lang ng pagkain dito, tapos tatapon mo na lang dito sa kabila. Ayun yung kainan nila. Mas madaling magpakain kasi dati, kung saan yung kulungan nila, doon na rin namin pinapakain. Mahirap kasi nangangagat yung mga iba. May isa pa nga dito na nangahabol kasi ang lalaki natin ay 3 na malalaki. Kaya sabi ko, i-dispose natin yung isa. So, eto, ngayon medyo pandak sila. Pero mas mataas yun pagka native dahil mga pamangkin na ng kinakatsaw nung tatay, or ang tawag dito, yung mga anak niya na ang kinakatsaw, lumiliit ng lumiliit. May mga third generation na ganun na inbreeding. So, hopefully, mabubuhay yung mga anak ng puti para mas mapadami pa natin. So, ang balak natin dun sa harap, doon ng mga takbuhan ng mga biik natin, maglalagay tayo ng cubicle na kahit 2 by 3 siguro, 2 meters by 3 meters, na kahit 1 foot lang ang lalim, panlagyan ng tubig na nadadrain. Dito naman sa kabila, ganun din, siguro mas malaki, 3 by 4 na paliguan nila na nadadrain din. So, mapapansin dito maluwag to, nasa 3,000 siguro to. 3,000 square meter na palibutan ng semento. Mapapansin, pinapalitada na namin yung bakod natin kasi sinisira ng mga baboy natin yun bakod natin kapag walang palitada. So, ang taas ng bakod natin ay nasa mga 5 feet lang. May mga banda na 6 feet to 7 feet. So, dadagdagan na lang ulit pag nagkapera kasi medyo magastos po sa pagpapakain ng ating baboy. Nakakaubos sila 2 hanggang 3 sako ng darak per day. Dahil ang alam ko nasa na yung big natin nasa 30 ata or 40 yung natitira pa kasi may mga bumibili naman. So, kapag monthly, yun na babanggit ko dati na pwede mong kitain, nag-anak sila kasi ng every month nag-anak 2, 3 eh. So nadadagdagan po tayo, ang average mo ng anak nila 5 hanggang 8 ang anak nila. So inbreeding na po kasi, kaya siguro mas mahina ng mga anak, saka medyo maliliit kasi yung mga native natin. Kaya naglagay tayo dyan ng 4 hanggang 5 na mga puti. Mestiza po native yon, yung mga puti na yon. Bale, bumili kami dati ng siyam, napakatay namin yung 3, tapos yung 2 namatay. Bale, 4. Yun natira na mestiza na native natin, pero puti po yung kulay nila. May isang brown pa dyan na nabili rin natin separately na mestiza native. So, ang problema natin ngayon, kung malaki na yung mga anak nila, kailangan natin ulit ng native na lalaki para dumami yun, yung lahi nung mas lalaki yung mga lahi ng mestiza native natin. So, eto po, tinitingnan natin, matagal nang walang ulan dito sa atin. Medyo dry na. Dati dito madaming saging, ganun, damo. Ngayon halos wala kang makita. Dito sa kapitbahay natin, yung bakod natin, pinatungan. Medyo kumuha nga ng konti, pero hayaan mo na. So, kapag na-develop yan, titignan natin kasi balak ko dito, pag nagkaroon tayo ng budget, maglalagay ako ng swimming pool para sa mga private na mga public occasions. Kahit 6 by 12 lang na swimming pool, pwede rin tayong magpabayad 31 yung mga magsiswimming kasi sobrang init eh. So yun yung mga balak natin para ma-improve natin tong natin, kitaan natin kahit makakuha lang naman tayo na pambili ng mga darak, ganun, pagkain ng baboy, kasi medyo mabigat talaga sa bulsa. Kung asa ka lang dun sa mapagbebentahan mo, may konting-konti nakita.
minsan hindi nabibili, nilelechon namin. Naglelechon kami ng dalawa every week or twice a month lang. Kasi minsan parang nakakalungkot na ipakatay yung mga alaga. Ngayon kung kikita yung negosyo natin, pwede naman siguro mamili tayo, buy and sell na lang. Buy, bibili ng mga biik, tapos magpapaskil na kung may mag-order, may tayo, pangbenta na lechon, ganon. Hindi yun bibilhin tapos ibebenta na karne na per kilo, hindi po, lechon po buo. So magaling naman magluto yung tagabantay natin. Yun nga lang, hindi pa kasi natin na maintain dahil hindi naman tayo palaging nandito. So yung mga nag-order minsan hindi natin na meet, kumbaga sinusupervise lang nito, uwian tayo every month or every twice a month, ganun lang po, or minsan weekly. Ito yun, mababang parte ng bakod natin na kapag umulan puro tubig. Pero balak ko rin dito magpahukay ng kahit mga 10 by 20 or 10 by 30 na pwedeng alagaan ng hito, pero alam ko kinakain ng baboy yung mga hito So ito yung mga likod ng natin, ito yung likod ng kulungan natin. Naglagay tayo ng yero na ganun para mas presko po sila. So eto, walang flooring dahil ang balak natin lalagyan natin ng ipa para baboyan walang amoy. Tapos maglalagay tayo ng gate para makakalabas nila dito sa parteng ito. Dahil ito nababakuran naman ng hollow block. Ito temporary lang po yung bakod na yan kasi taniman natin ng napier. Sa tingin ko nasa 2,000 square meter po to or 1,500 siguro. 1,200 square meter. Hindi ko po alam yung sukat, basta hindi namin sinukat, nagbakod lang kami ng nagbakod. So eto po yung napier natin. Gustong gusto po ng baboy natin yan, pero emergency pag wala tayong mabiling sako kasi minsan naubusan po tayo ng darak dito sa amin. Nagbubugbog din tayo or nagluluto ng mga tangkay ng gabi, pero sa ngayon kasi summer, napakainit, walang makuhang tangkay ng gabi or gabi. Tapos yung mga kangkong ngayon, tuyot naman yung mga bukid ngayon, walang kangkong tayo makuha. So ito yung sinasabi ko, tabi tayo ng kalsada na nabakuran naman yung baboyan natin ng hollow block na semento. Ito yung natin, mga napier natin. So naglagay tayo ng temporary lang na bakod na mga kahoy, tulos, ganun, para hindi mapasok to ng biik. Diyan tayo kumukuha ng pagkain nila. Kasi sa loob mapapansin, wala nang natirang damo. Yung baboy natin nasa 80 lang. So eto, yung bakod natin. Dati gero lang to dahil nanganak naman sila, medyo kumikita. Pagbenta tayo, inunti-unti natin pina-hollow block or binakuran ng hollow block po yun, alagaan natin. So eto kasi madami bahay sa harap, mangangamoy dati kung walang hollow block na or ang nakikita sa loob na wawasak yung mga yung mga bakod na kahoy lang, kaya pinasemento na lang natin. So ito yung harap natin, ito yung rice mill natin, tapos dito tayo nagluluto ng pagkain nila na kangkong, yung mga gabi. Dito tayo nagluluto para makatipid kasi kung darak po medyo may kamahalan. So dito po tayo naglalagay nag-iimbang ng pagkain natin. Tapos dito po tayo dati nag-umpisa ng 4 na tatlong inahin sa isang bulugan na lalaki na native pig na ramo. Tapos dito natin. Tapos nung dumami, naglagay po tayo ng yero, nagbagod tayo ng yero. Dumami pa rin po ng dumami, kaya sinakop na po natin yung kalahating hektarya. Nagpabakod tayo ng hollow block. So mapapansin nyo, double walling na to. Ito kasi lang yun dati. Diyan sa silong ng mangga dati, masukal, mga saging, tapos sagingan, naubos na nila. So
mas naging payat na po sila kasi kinakapos natin ang pagkain dahil dati mayroon tayong nakakain. Madami po akong tinanim dati dyan na gabi, mga saging, ganun po. So, eto pa yung mga unang nating lagayan dati, pero dahil magkukulang po yung 5 na cubicle na paglalagyan ng mga buntis, hindi natin to tinatanggal kasi minsan 7 po yung nanganganak sabay-sabay, 6 ganun, 4, may laman naman ng cubicle kasi kaya hindi pa rin po natin tinatanggal.